Espiritu Santo bibiya sa Jordan unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw ug didto gitintal siya sa yawa. Niining panahona wala mukaon si Jesus busa sa pagkatapos niini gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, anak kaman kaha sa Dios himo ang pan kining bato. Ug si Jesus mitubag ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakita kaniya ang tanang gingarian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang binsa-kinsa nga gusto kong hatagan. Maimuon niya kining tanan kung mosimba ka kanako. Ang Dios magapanalang isang pulong. So mao kini ang temptasyon ni Jesus sa iyang pagpuasa, o ang ikaduha nga heading is Jesus rejected at Nazareth. So man sa temptasyon is naadto siya sa Nazareth ug gi-reject siya. So atong nasayran nga after sa iyang baptism, after sa iyang pagbautismo dito sa Jordan River, matud pa si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan River. Dito na sa Jordan River sa pagbautismo niya, napuno gid siya sa Espiritu Santo. Matud pa puno sa Espiritu Santo, filled with the Holy Spirit. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw. So ang Holy Spirit nga nagpuno kaniya, gidala pud siya sa kamingawan. He was led by the Spirit in the wilderness. So gidala siya sa Espiritu Santo sa kamingawan ug didto siya gitintal sa yawa sa 40 ka adlaw. So dili nato likayan nga naapoy temptasyon mo abot sa atoa kay si Jesus gitintal man gani siya. Pero wala pud siya nagpa-tintal. So mo na nga gitistingan jud ta as Jesus was tested, so we are also be tested. Kinangnan nga matistingan gid pud ta unsa ta kalig-on, unsa ta nagbarog sa scripture. Ug syempre ipaasa siya, wala siya kaon ug gigutom siya. Kay gigutoman siya didto gamit makakuan si Satanas na makasulod nga magamit to niya to nga temptation. O kay nasayod man si Satanas, gutom na si Jesus kay nagpuasa baya. Mo den to nga niingon si Satanas ang yawa nga kung ikaw anak sa Dios, imo aning bato nga mahimong tinapay. So gapangita gyud si Satanas og lusot. Pangita siya og pamaagi unsaon niya paglusot para lang matintal niya si Jesus. Kung ingana ang iyang nature nga mangita siya unsay iyang entry nga makalusod siya sa iyang temptation is kung dili ta careful makuan jud ta, matintal ta. Mo nang kinahanglan ta ma-filled sa Holy Spirit, mapuno ta sa Espiritu Santo para walay sulod, dili ka sulod ang kaaway, mag-guided ta. Ug matud pa dinhi nga pag-ingon ni Satanas nga himuon tong pan o tinapay may bato, o himuon ang bato may mong tinapay, nagtubag pud si Jesus og scripture. Giingon sa kasulatan, nag-ingon ang kasulatan nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa man shall not live by bread alone. Dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang. So kinahanglan na napadi opsyon. Dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, but in Matthew chapter 4
but by the word of God. So wala diri sa Lucas ang sumpay but by the word of God. Pero sa Matthew chapter 4, man shall not live by bread alone but by the word of God. So wala man siya naglampuson sa first temptation niya. Ang yawa gidala na pud kuno siya sa itaas ug sa usa ka pagpamilok. Gipakita kani ang tanang gingarian sa kalibutan. So wala man siya nagmalampuson sa first temptation. Naadto na po siya sa second temptation. Gidala daw sa yawa si Jesus ngadto sa itaas. Adto sa itaas sa usa ka pagpamilok. Atod pa, in a moment of time. Isa ka pamilok. So naagid siya power. Nga isa lang pamilok gidala sa itaas. O gipakita kaniya ang tanang gingarian sa kalibutan. Gitimtal niya mo ang gingarian. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom o bahandi. Kining tanang gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. So, gana siya ka tempter. Ofiran kaniya o gahom, authority, para nga mainganyo ka nga na di kay gahom. Sumuna nga daghan mo na ang gi-offer na kang Jesus. Wa gid siya respeto ni Jesus. Kaila man siya ni Jesus pero gitintal gid niya si Jesus because ang maninintal walay pili. Ang maninintal walay pili sama sa kawatan, walay pili ang kawatan. So Satanas kawatan siya, maninintal ang maninintal wala po siya pilion. Pati ang Ginoo iyang gi tintal. Pati ang Ginoo iyang gi tintal. Ug matud pa dinhi nga ga-offer siya og power and authority. Ga-offer siya kingdom para harian sa iyang gioperan. So naa siya i-offer nga posisyon, na i-offer siya nga nice offer. Kay para lang yun ang tao mo kuan mo give in sa iyang temptation. So bisan si Jesus gi-offera niya, magagid kay siya og naong. Kabalo siya, kailaman siya ni Jesus. Pero iya gyapon gi tintal, and God allowed it to happen for us to know that no one is excused of temptation. Wala excuse sa temptation. Wala excuse sa temptation. Everybody can undergo temptation. Tanan mo agi ta og temptasyon. So careful ta kanunay because Satan is offering kingdoms and authority to tempt the people nga ma-join sa iyang grupo. Atod pa dinhi nga all the kingdoms of the world in a moment time, and I will give you the glory of these kingdoms and authority over them. Hatagid siya authority ug himaya. Yung ganyuhon jud kaniya tagaan ta kag authority, tagaan ta kag power. Muna nga dakan mga tao gusto power, nya bisan iya sa iyawa ilang inganyuhon ug dawat. And the devil said, because they are mine to give to anyone I please. Kay gihatag man kanako ni nga gahom ug bahandi, kining tanan itugyan kanako ug ako makahatag ang bisan kinsa nga gusto kong tagaan. Tinuod man na offer na nabawi man niya na nga power and authority gikan kang Adan. Pagkasala ni Adan, napaingon na sa iya ha. Napaingon na sa iya ha. Wala ging na ni Jesus kabaga kay ni mognaong, wala ging na ni Jesus in Luke chapter 4. But I will give it all to you if you will worship me.
Maimo unya kining tanan kung mosimba ka kanako. So gusto gid ni Satanas nga simbahon siya. Bisan si Jesus ipasimba niya. Gusto ni Satanas nga simbahon siya. Pati si Jesus gusto niya nga mosimba niya. Ingana siya ka baga, kaignaong ingana siya ka dautan. Ingana siya ka dautan. Gusto gid siya nga simbahon. Sumuon na nga og Domingo, mangita gid siya pamaagi nga di kasimba ang tao sa Dios, siya masimba. Siya matuman. Careful ta. Kay gusto sa yawa nga siya simbahon, dili masimba nato ang Ginoo. Pati si Jesus gusto niya nga mosimba niya. Kabalo kay laman siya ni Jesus pero gusto gid niya nga simbahon. So siya pasabot ana. Si Satanas gusto niya nga di ta mosimba sa Ginoo. Pati ang Ginoo mosimba sa iya. So gusto sa yawa nga ang tao pud manimba pud sa iya. Mo nang daghan siya pamaagi nga makasimba ang tao sa iya ha. Daghan siya mga pamaagi nga ang yawa ang tao makasimba sa iya ha. Gusto gid siya simba. Daghan siya pamaagi nga masimba ang tao. Daghan siya i-offer para masimba ang tao. Daghan siya mga lingla para makasimba ang tao sa iya ha. Pati si Jesus gusto niya mosimba sa iya ha. Tanan, kining tanan nga gingarian o gahom akong ihatag sa akong gustong tagaan. Kung mosimba ka kanako, ihatag ko kini kanimo ang tanan. Munang naay mga tao nga naengganyo sa power and authority nga ihatag. Muna ang offer, tagaan kag best offer para mahimo kang beast. Sama niya. Pero unsa tubag ni Jesus in verse 8? Jesus replied, the scripture says, you must worship the Lord your God and serve Him only. Si Jesus matubag, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Si Satanas ay gamit og scripture. Mogamit siya og Biblia, bersikulo, para nga dili ta matintal kinahanglan knowledgeable pud ta sa Bible ug mao po'y ibato nato ang pulong sa Ginoo. Gamit man siya scripture. If you will worship me. Gamit siya godly term, biblical term. Pero sa tubang ni Jesus, you must worship the Lord your God and serve Him only. Mosimba, simbahon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari. So gusto pud sa yawa nga alagaran siya. Daga nakaroon ng ang lingla kay gamit mo gamit ya po scripture. Mo gamit pa scripture mo biblical pa, godly pa. Gusto sa yawa simbahon siya siya alagaron. So atong susin atong kagaling kinsa atong nasimba kinsa atong naalagad labi nag Domingo. Adlaw sa panimbahon kinsa atong nasimba, kinsa atong naalagaran. And then, wala man nagmalampuso si Satanas ikaduhang temptasyon. Primero, ang batuhin mo ang pan, ikaduha simbahon siya, wala gapon siya, wala ni sugot si Jesus. Nga, muuyon sa yawa. Naminaw si Jesus sa yawa, pero wala siya ni give way. Wala siya ni give way. Problema, maminaw pa ka, o niya mutuo pa ka, nga di ka matuos Ginoo, ako dyan nga problema. So, naminaw si Jesus, pero wala siya nagpatintal. Ikatulo nga temptasyon ni Satanas. Then the devil took him to Jerusalem. Gidala si Jesus sa Jerusalem, to the highest point of the temple, sa pinakaibabaw gid sa temple, and said, if you are the Son of God, jump off. Kung ikaw anak sa Dios, lukso, ambak ni ining dapita. Kaya kuno, kaya nag-ingon ang kasulatan, He will order His angels to protect you and guard you. Nagamit ko siya og scripture, ambak gadto sa ubos, kaya nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. Mao kini nag-ingon usab, sapnayon ka sa iyang mga kamot aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil.
Gusto niya ipaambak si Jesus. Wala karon na siya nagpaluyo anang mag-ambak-ambak. Kay naara ko ni musakpay, musaknay. Kana suicidal. Ipaambak niya. Di ba dakan kayo mangambak sa building, mangambak sa tulay. Kay una-una nga. Ana. So, nga ang iyang kining mga temptasyon, ang iyang mga injection sa tao. Pati si Jesus ingana ang ingon. Sumugamit pa siya scripture. Nga, ang anghel sapnayon ka. Ikaw wala ka ambak lang kayo. Subad yung problema. Pagkikulang, subad yung problema. Undang na yung problema. That is coming from Satan, coming from the devil. That is why we need to be knowledgeable of the Bible para naatay kasukol. Kung naatay kontra, sukla nato, dili kay atong panigan atong amiguhon. So nga na, even Satan was tempted. And who are we to be excused of temptation? Kinsa man ta nga ma-excuse sa temptation. So klaro kay sunano nga gusto ni Satanas nga moambak sa Jesus. Gusto ni Satanas nga mag-ambak ang tao kay to naaray musalo. Di ka maunsa, sapnayon kas mga anghel. Ano ba ito na nakuha na sa drug? Feeling nila nga gamana na sila, muambak sila. Kay naana sila sa taas, murag na sila security nga safe sila pag-ambak. That is the injection of the enemy. That is coming from the enemy. Inga na yung nature nga iya kang timtalon, iya kang dauton, iya kang ipailalom sa iyong authority. Kung tuuta, ilalom na ta sa iyong gahom. Pero kung dili ta mo panig niya, dili ta masakop niya. Once nga mo sugot ta niya, it means nakig-covenant na ta. Once nga nisugot na ta niya, nakig-covenant ta, nakigsabot na ta niya, nakig-agree na ta niya. So our decision is so much important. Once nga nakig-agree na ka ni uyon ka niya, nakig-covenant na ka niya, nakigsabot na ka niya, naan na mo'y relasyon. Nanay agreement ni nag-agree ka sa iyang offer, nag-agree ka sa iyang temptation. So say naitabo. Kay ingon man siya nga saknayon kas mga anghel ug dili maunsa ka. And Jesus responded in verse 12, the scriptures also say, you must not test the Lord your God. Gibalusa na po Jesus nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Si Satanas matintal gid bisan sa Dios. Tintalon ta. Itesta. Then the devil had finished tempting Jesus. He left him until the next opportunity came. Wala man nagbalang katulo si Jesus kitintal sa yawa. Successive gid siya. Primero kay gigutuman siya kung unsay kung unsa asa siya pwede kalusot. Mangita gid siya paagi. Pagitaan isa mo na imong weakness. Isa gigutom siya kay sana nagpuasa. Sumukto iyang kuan. Mangita gid siya muna ga-monitor lang siya sa ato. Imo ning monitoring spirit. Kinaobserbahan kani asa imong weakness. Asa siya kalusot. Dito din kani timtalon. Nya kung wa ka kabantay nakakuan ka, muna to nakig-covenant na ka, nana siya hold sa atoa. Nana siya hold sa atoa. Kay nana siya hold sa atoa, tingala ka. Nalahi man ko. Hinahinay ka control na. Ginahinay na kag-control niya. Kay inahinay ka naman naglikos. Kasulod naman. So, inga na. That is why to be filled by the Spirit of God. Kaya kung filled ka sa Spirit of God, we can discern. Makamatikod ta nga marag. Lahi na gini. Lahi na dyan ni. So, inga na. Gi-offer niya, second temptation na, best offer niya. Our third offer niya,
At second temptation niya is to worship, i-offer, ihatag ang gingharian. Gingharian. Power and authority gingharian, ihatag. Ikatulo, tsada kayo kay na ikasiguruan nga, di ka maunsa kung maka, sa loon magkatanghil. So, nga na, nga grabe nga temptation. Kung di nga na pagtintal si Jesus, who are we? Oh. Yata ang gingharian nga iya dandaan. Oh. Nga, ikan sa Ginoo, na paingon lang sa iya kay ang gipayalan si Adan na failure. Oh, so napaingon sa kang Satanas kay mo mong ituy-kuan nga ikuha gid ang yabi sa dominion, authority, the power and authority for dominion. Siya may nakailog. Siya nang nagdominar. Siya nagdominar. Nga na. So, wala man siya nagmalampuson. The devil had finished tempting Jesus. Nahuman daw siya in verse 13. Matod pa sa verse 13. Human si Jesus ditintala sa yawa sa tanang paagi bibiya una kaniya ang yawa. Bibiya. Sukla ng yawa rumdagan. Oh. Pero sa English kay kulang man Bisaya. He left him until the next opportunity came. Nga na sa NLT. Sa ASB, he departed from him until an opportune time. Ubiya siya pero mubalik ra siya sunod kay mangita na pud siya opportunity nga makatintal. So dili gid niya undangan ang tao gyud. Oh. Di mga undangan ng Ginoo sa matang tao. Oh, wala niya undangan ang Ginoo. Hamas ang tao. Mangita lang siya panahon, opportunity. Until the next opportunity. Muna magbantay ta. Muna magbantay ta tanan. Kay daghan na ka nang alinglan nga saag. Unya mo nito lahi na nasinultian. Once nga murag nakig-covenant na ta, nakig-agree na ta, natintal na ta, nakasuod na tas iyang pukot, iyang laang, mag-usab na atong pagbati ko na unag sinultian. Mag-usab na ang tanan. Oo. Mag-change na siya. Pati, dili lang ang sinultian tinan, awan, ang tanan-tanan ma-change, pati imong image. Na anay duplication nga shadow of darkness. Change na day na siya. Lahi na gyud. Wala na humility, pulos na pride, pulos na negative gyud siya. Nga na gyud na siya. Once ka nakasulod na si kay ang espiritu man na. Inga na siya ka direct. Na ay changes. Inga na gapon ka direct kung ang espiritu sa Ginoo mosulod sa ato. Automatic ang changes nga positive. Automatic ang changes nga positive. Hantod nga magkagrabe ang changes niya. Glory to glory. Kung sa kaaway pod, inga na gapon light to dark to darker na. Okay. In verse 14, then Jesus returned to Galilee. Nibalik si Jesus sa Galilee, filled with the Holy Spirit's power. Kung wala ta natintal ang power sa Espiritu Santo, naagya po na intact. Puno pa ta. Wala makuwangi. Muna gusto ni Lord nga, pirmi ta puno sa Espiritu Santo. Kaya kung pirmi ta puno sa Espiritu Santo, guided ta, strong ta, na atay wisdom. Kung dili na ta filled, kuyaw na. Kaya naagi entry. Gubot na. Naagi entry. Di ta puno, na ay space. Na ay space. Oh, na ay space. Nga na. So reports about him spread quickly through the whole region. Pagbalik ni Jesus sa Galilea, matod pa puno si Espiritu Santo, pero sa gawang si Espiritu Santo, ug nabaniog sa kanitibukan nga naitabo. He taught regularly in the synagogues and was praised by everyone. Nagpanudlo din siya sa sinagoga sa ato mga simbahan, o gidayeg siya sa matag usa. When he came to the village of Nazareth, pagbalik niya sa balangay sa Nazareth, his boyhood home, dito siya nagdako gyud. He went as usual to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the scripture. So nato siya murag usual lang gyud sama sa iya kan. Adto tong ipapahulay unya, nibarog siya ug nagbasa sa kasulatan. The scroll of Isaiah the prophet was handed to him. Ang gihatag sa iya nga scroll dito man sa book of Isaiah. Mo'y gihatag sa ipabasa.
He unrolled the scroll, iyan din giabri ang scroll, found the place where this was written. O pagbukas niya, pag-abri niya sa scroll, mauni ang nasulat dito sa Book of Isaiah. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. Ang Espiritu sa Dios ania kunsad kanako o gidihugan ni ako aron pagdala sa maayong ebanghelyo, maayong balita ngadto sa mga kabus. Now, everybody can preach, but without anointing, that's a different thing. Ang tanan makawali. Pero kung walay dihog, lahi ra gyud ang winalihan. Matandog ang mga tao. Dili kaayo Wala impact. o walay impact kung walay dihog. Walay impact kung walay dihog. Mo bitaw na pag-abot ni Jesus og sa mga disciples ni Jesus, nag-jealous og nagsina ang mga Parisiyo. Kay Kagitunan ko din. kay ngano man gitun-an to nila, grabe balik-balik ang mga bag-o nga wala dito mayngon sila train kay sila knowledgeable. Si Jesus man ang trainer nila. Nya grabe ka anointed. Ang impartation sa anointing grabe. Sumuto nga. Gikaminusan sila kay isa nga wala sa kaiswila nga ingani mga fisherman rin mga ordinaryo din nga tao, mga disciples si Jesus, mga ordinaryo, mga mangingisda, walay grado, walay profession. Pero nganong ingana siya magwali? Because of anointing. Amen. May nito ba? Bag-ora man nga Christian, bag-ora man magwawali. Nganong ingana man na siya? The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. Nagwali ang mga Parisiyo, walay anointing. Garboso sila sa ilang profession, nga ingana sila ka bright, ingana sila nakahuman sa Book of Moses, sa Law of Moses. Dagan yapon karon. Dagan yapon aron. Kung wala tay anointing, nagsige na lang tagpamantay sa nay anointing. Kada istorya, scripture dayon. Ikuan dayon nga i-compare. To compare others is not good. But to appreciate others nga namuhat is really good. So, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring the good news to the poor. Ngano kinahanglan pa magag-anointing nga sa mga kakabos ra man din imo iwali ang pulong. Diba? Pero kinahanglan para makasabot ang tao. Makasabot, makonvect. Kung naay anointing manggod ang pagwali, is ang tao convicted si ang sin. Nahit ang iyang inner being. Munang naay conviction o naay confession, naay repentance. Walay anointing. Taphawra. Muna ang mga garbuso, nagpabiling nga garbuso. Pero kung naay anointing, ang garbuso, maka-learn pagpaubos. May ano ba nga anointed. Anointed. He has sent me to proclaim that captives will be released. Binihag mga piniriso. Binihag ka sa imong philosophy, sa imong pride. Binihag ka sa imong feelings nga negative. Binihag ka sa imong doctrine nga wrong. Binihag ka sa imong feeling nga ikaw sakto. Pero kung ikonsulta sa Bible, sayop di ay. Binihag ka sa druga, binihag ka sa bisyo, binihag ka sa kanang mga kining unsa tawag ana, mga generational nga mga belief that blind will see, nga ang mga buta makita. Duha na klase nga buta. Buta nga physically Spiritual. buta ug buta nga spiritual. For example ni Saulo, dili man siya buta physically, pero spiritually blind siya. Grabe. Og si Jesus ang kuan sa iya, naka-open. Kay tungod si ang garbo, walay makatahas nga magwali ni Pablo kay sa iyang profession, sa iyang pagka-bright, pagkatiga, way kuan sa iya. Dili siya magpatuog tao. Asam-asam. Dili siya magpatuog tao, di siya maminog tao, pero ang Ginoo kuan siya. So ni mga ingana, Striker dito sa Ginoo. gibutaan siya. That the oppressed will be set free.
So, samtang si Jesus nagwali ani, nagbasa ani, there is power. There is anointing. And the time of the Lord's favor has come. Ug ang panahon kuno sa pabor sa Ginoo niabot na. Because in the book of Isaiah, padayag ni ang fulfillment is coming. Ug tan-aw nato kanos ang fulfillment ani. Now, ang unang nakadawat ani nga message si Isaiah. Ug ang anointing ani is nag-take effect pod kang Isaiah. Sumuto nga grabe pod ang kuan kang Isaiah. Grabe pod ang anointing na Isaiah. Take note of this. Ingon si Lord kang Isaiah, mo man niya sa Isaiah 61 man siguro ni. Pero ang sayon ni Lord, whom shall I send? Who will go for us? Kinsay mag-uban ka na mo? And whom shall I send? Kinsa may akong ipadala, ingon sa Isaiah, here I am, send me. Ipadala ko, Lord. Sige, lakaw. Walihi tong mga tao nga naay utok pero kasabot. Naay mata pero di kita. Naay dalunggan apan dili kadunggo. Sa kanus aman ko magwali ana, Lord. Hangtod mga hurot ang ilang mga kabtangan. Pero na siya dihog. Kay bisan pag naay dihog kung tiga ang tao, magpatiga ang tao, dili gyapon. Para si Jesus, anointed man siya. Ang mga Parisiyo, kamusta man? Nadotlan wala. Wala nadotli ang Parisiyo kay grabe tungod sa garbo. No, sila kay balo. Wala nadotli. Dili madutlan kung ang tao magpatiga. Pero kung mag-open ang heart, madutlan gid siya. Kaya mo na pag-ingani, unsaon pagsulod sa tao kung sirado imong pultahan? Correct. Unsaon pagsulod sa tao kung sirado? Ang garbo mo ra og pultahan mo, sirados opportunity of changes. Muna nga, bisan pag ingon tag Christian ta, kung grabe garbo, munang di ta motubo. Kaya ang garbo mo ra og sa buko sa kahoy. Kung naay buko sa kahoy, pagbuga nimo gahi gid sa bugahaon. So, and the time of the Lord's favor has come. Og ang panahon sa pabor sa Ginoo abot. He rolled up the scroll. Mura ni ang giwali ha. Mura ni iyang giwali. He rolled up dahil ni ang scroll. Handed it back to the attendant and sat down. Iyang human ato basa gibalik dahil niya iyang gipilo. Gilukot niya. Unya gibalik niya na sa naghatag. All eyes in the synagogue look at him intently. Ang tanang mga tao dito sa synagogue nitutok gid niya ayo. Then he began to speak to them. The scripture you've just heard has been fulfilled this very day. Grabe. Ang kasulatan nga inyong nadungog, natuman na karong adlaw. Natuman na karong adlaw. Kaya ang katumanan lagi si Jesus. Klaro kay sa 21. The scripture you've just heard has been fulfilled this very day. Ang kasulatan nga inyo nadunggan, natuman karong adlaw gayon. Everyone spoke well of him and was amazed by the gracious words that came from his lips. How can this be? They asked, isn't this Joseph's son? Nag-isig na sila og pangutan ay, hala, kahadbulungan bas mga pulong nga iyang giwali. Because of the anointing. Kay mura bag ingani manggod na siya. Tanan makakanta, pero dili tanang nanganta. May tingog. Ang kanta maka hatag og impact og effect sa tao. Tanan makakanta. Pero dili tanang kanta, dili tanang nga mukanta, makatandog sa naminaw sa kanta. Lahi tong naay naagid siya gift. Naagid siya kuan special gift
special anointing. So natingala sila. Then he said, "You will undoubtedly quote me these proverbs. Physician, heal yourself." Okay, kani, verse 23. Grabe, ingon siya. Miingon siya kanila, sa walay duha inyong isulti kanako. Ang giingon, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Moingon usab kamo kanako, himuak dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong himo didto sa Capernaum, sumala sa gisugilon kanamo. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Physician, heal yourself. Ipasabot ko no ani nga ang mga milagro nga gihimo sa Capernaum buhaton po niya didto sa iyang dapit. Buhaton po to niya sa iyang dapit matud pa sa pulong sa Ginoo. Pero unsa may nahitabo ingon si Jesus ang kamatuoran ang sa verse 23. Apan sultian ko kamo nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Dili walay respeto, walay dili ka kuan sa imong kung asa ka dapit familiar ang familiarization. Muna nga dili honored siya sa isa ka sa iyang dapit. Pamati kamo kanako daghang mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias sa diyang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Ug may dakong gutom sa tibok yuta. Apan wala gipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kundi ngadto hinuon sa byuda sa Saripat sa yutaan sa Sidon. Insadakan kay mga balo pero gipadala si Prophet Elijah didto ra sa balo sa Saripat or Saripta sa yuta sa syudad. Ug daghan mga sanglahon sa Israel atong panahon nga si Elisha ang propeta. But ang naulian ra gyud sa sangla si Naaman ra. Na ay special nga nakadawat og special gift. Na special nga naitao nakadawat og special gift. Verse 28. Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Take note. Ganina nangalipay sila. Nangalipay sila, nahibulong sila, na-amaze sila sa mga pulong nga naagyoy dihog, naagyoy something nga special. Pero sa diha nga nagsulti na si Jesus ug halang-halang. Halang-halang na, halang na iyang pulong. Halang na iyang pulong. Kaya gusto man nila nga mag-perform si Jesus og milagro. Wala man gi kuan ni Jesus. Wala man gi grant. So ingon si Jesus atong panahon na kang Elisha isa ra gi ay milagruhan niya. Ang daghang byuda pero isa ra ka byuda ingi kuanan atuan daghan mga magsanglahon pero sinaaman ra ang naulian. So nasuko sila kay wala gi grant. Nasuko sila kay wala gi grant ang ilang request. Di ba gusto nila nga mag-perform si Jesus og milagro didto. Pero wala gi-grant ni Jesus. Kaya wala gi-grant ni Jesus. Nangasuko silang tanan o gusto nila ihagbong si Jesus sa sa bungtod. Bisan pag dinihugan ka, naagapoy gasuko ang mga tao na wala ka sabot. Naay malipay o naay masuko. Isulti na ba ito? Many will rise and fall. Na ay uban matukod mo barog na apoy mahagsa because of Jesus. Duha ra gyud na effect ana ang mga taong garbuso
is mahagsa, tiga. Pero ang taong mapausanon, mutubo, ma-build up. So when they heard this, people in the synagogue were furious. Nangasuko sila. Jumping up, they moved him and forced him to the edge of hill on which the town was built. Dito na. Ang permerong eksena, tsada pa. Pagka tumoy-tumoy na, nangasuko na sila. O kinsa man nagpuloy na suko ang demon spirit kay naigo. O wala na grant ang request. Dili tanang hangyo sa tao is mag-grant. Dili pwede nga ang hangyo tanan i-grant. Kinanglan nga mag-obey ta sa leading sa spirit. Sumusuko sila, pati yung sukuan nila. Imbes nga naay peace, nagubot, ug matod pa sa pulong sa Ginoo nga kanang nanindog sila og ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. May mga panahon nga ingana. Ang kinsa man, if the Spirit of the Lord is upon them, manimbakan ni. Nanimba na sila. To ba sa simbahan kasi nagugabi na sila. Ang sinaguga is ato simbahan. Sa ato pa na sila simbahan. Sa ato pa nga term karon. Pero unsa nito? Mura sa giyawaan. Nang ilang ang nagwali si Jesus pag yun. Because unsa man kinsay nagpaluyo ato nga the spirit of the enemy. Kung espiritu sa Ginoo na kanila dili nga na kay dili wala matuman ilang gusto na. Opposite man sila. Take note. Gasimba na simbahan. Dili tanang naasimbahan. Maayog kasing-kasing ug may espiritu. Nga once maigo mo react. Ano man, wala gusto to magputli ta aron dili wala na reaction mahitabo. Kung putin atong kasing-kasing una nothing to react. Ano man puti naman. So gusto nila nga nagubot na sila o gusto nila ihagbong si Jesus sa pangpang. Apan unsa nahitabo sa verse 30, apan miagi siya sa tiliwala sa katawan ug mipahilayo. Sa ilang kapungot nalipat sila nga si Jesus nakasibat. Kagkuan naman nagkagubot naman sila. Nakasibat si Jesus mo nang mugamit og wisdom. Ihulog na sa pagpang nisibat na si Jesus. So dili pasabot nga ang tanan nga nanimba na asa sulod sa simbahan giharian pa na sa Espiritu Santo. Na mga panahon nga ingana we have to know nga kung sa unsa nimo sangyo sa pulong sa Ginoo kung tan-aw nimo ang iladya po sibatan na lagid nimo. Okay mapala. Kay gadumtan naman noon. Dili ni sayop ni Jesus. Dili ni sayop ni Jesus. Sakto ang mensahe ni Jesus. Dili na sakto kasing-kasing ug utok sa tao. Mo na siya ang problema ron. Matuman ilang gusto. Naa sila sa simbahan na. Naa sila sa simbahan. Pwede nga dagko pa ni ranggo. Pwede nga kuan pa ni sila. It does not mean kada ko gagranggo na katabaho okay na. Ang atong kasing-kasing gina-check gina ni Lord. Amen. Bisan pag naatay gibuhat tong atong kasing-kasing dili na tarong, that is still questionable before the Lord. Umureact na ganita, masuko na ganita. It means the spirit of the enemy is there. Dili man mo react ang espiritu sa Ginoo, mudawat man siya. Pareha ni David, gibadlong siya, ni Prophet Nathan. Nidawat siya. Nidawat siya. I have seen. Nakadat. Nga naman, naa siya humility. Ang taong garbo, mo na mo react. Mo react siya. Pero taong na humility, mudawat. Muna nga, wala kita, wala tayo sakit literally o physically sa atong kasing-kasing. Pero ma-identify na ito nga natay sa diferensya ito itong kasing-kasing kung panahon na sitwasyon. Testingan ka ni Lord. Testingan ta.
testingan jud ta ni Sa imong Lord. sa reaction nimo. Ana. So once the time that we are tested, oh, ang sa katong tester bitaw sa kuan, oh, na negative ug positive. Ana siya. Once nga negative gani ang effects ato, it means there is something wrong. Once nga positive nga okay ra. Oh, ana. Di Kuan. ka pasar sa testing. Oh, nga na. So God is testing us in different ways. Sa relationship, sa work, sa faith, sa atong commitment, dakan gid ang area ginatesta ni Lord. If we are strong already, we stood firm, ni barog bata nga ligon. Ligon pa bata. Ano mo ginang testing, pastor, ano? Mo ginang i-test sa Ginoo kung kuan na ba ka, nitubo na ba ka. Nitubo na ba ka, ligon na ba ka? Kay kung negative gyapon imong Kay kung kuan sa nitubo ka, sitwasyon, part sa growth is ang strength man. Wala man, di ba kadugayan ang mga kahoy? The longer nga ang kahoy nitubo, the longer siya strong. Oh, so nga na, ginakuan jud. Oh, lagi itong ginako itong dito ko sa PSA pa man to sa una. Na ako'y document nga ko ano, na ang may test sa bone. So ni Freeman, nilinya pod ko. Agi, kining tuhod din, gibunalan atong katubutong murag stainless without chuk. Oh, chuk. taguktok. So, ditaguktok siya. Ako, wala ko nasakiti. Kay wala man, naisakit gamay. Kay, naon ba ya? Bukog ba ya? Bukog ba ya? Pero, wala jud ko ingon nasakiti. Pero diferensyado ka ato pagkaihi, makaihi, manchukas ka sakit. Kung ito isang hamaw. Unsa di mo pagkaon ma'am? Ano man di ay? 101 man ang imong 101 ang result. 100 na ba na? 101 ni over ang ako. Inko, mahilig kong kamunggay. Wala sakit. Nga as in sakit. Kung imong bukog ato, gabok, sakit. Pagkasakit agad ato. Pwede pang madugmok to siya. Pero ako wala na dugmok. Nitagingting lang siya. Nga na siya. Kay strong. So nga na siya. Pabawaan dyan din sa testing ta. Strong ba ta o depektado ba? Napatay depektado. So muna, ang Biblia is gapadayag unsa. Dayon ang nahitabo gitugot na ni Lord to test us. Ina-test kita ni Lord. Unya, mo lagi na ang gitest ug ang tester. Alkansi ang tester. Alkansi ang tester. Kung ang gitest makapasar, alkansi ang tester. Nya remember, kasagara tester, either gigamit na tungod sa imong kinaiyang dili maayo. Kasagara kontrabida ka nang mahilig maay ka imo ikontrabida. Diba? Nga na siya. So, tingnan mo kinayag mo bagyapon ni kinaiyahan ni. Nga na. So, muna nga si Lord nagpadayag jud nga pinaagi sa iyang pulong nga naa jud mga tao na maminaw. Pero naay maminaw unya mo dawat. Primero maminaw kadugayan manghasi na, manguana, mag-wild na. Pero okay pa sa i-appreciate nila, di ba? I-appreciate nila, na-amaze sila sa mga pulong nga giwali ni Jesus. Pero sa diha nga nag-explain na si Jesus, nahalangan na sila. Naigo na sila. Wali na gani nga pangdukdok na. Dukdok na. Duko na imong bukog, dukdoko na unsa diha. Murag espada na. Espada na murag kalayo na ang pulong sa Ginoo kay ginaluto na ka. Diba? Ginaluto na kagabukal-bukal na. Wa na ga singot-singot na imong kuan, imong dugkan o kuan. Sobra naman sad na. Ana. So inga na. Naana isulti nga di maayo niya ang imong gisultian is gigamit sa Ginoo to correct us, to test us, to strengthen us. Nga kita mo react. Kita ang diferensyado. Inga na ragid na siya. And it is painful. Painful siya, sakit siya. Pero musugot tag sa dili, we will undergo it.
Moagi kita. Kung di ta mo dawat, di man sa ta mo tubo. Hindi man ta Dili ta motubo. mo- Nadili dili pud, lugan. madili ta mo dawat di ta motubo. Affected pud ang blessing. Mm. Affected ang blessing. Kay murag ingani ba, ang kahoy nga naanay buko, affected na ang growth. Ka-affected ang growth, pati ang bunga affected. Pati ang panalangin affected. Kasi nagdaot-daot ang mga Oh, bunga. oo. Tanon mo gwapo pag ingkod pero pag abrid out na Affected gid siya tanan. Pero wala gani healthy gani. Ang bunga is makakuan gid siya, unsa na mag free gid siya. Wala gid siya wala blockages. So ingana nga the joy, the peace, and then the guidance na adiri mo ang lahi gid siya. Lahi gid siya. Ang looks o ang growth niya, ang atmosphere, lahi gid siya. Muna nga babawaan na to, we should not be proud that how many years na nangalagad. We should not be proud nga dako na tag nahimo. Ang atong kasing-kasing i-check gid nato. Always check our heart and mind. Unsa, kamusta atong heart of mind? Kay pwede man ka nagtrabaho ka, pero ay mo kasing-kasing nag-umido. Ana, kay do all things without murmuring and do everything with love. 1 Corinthians 16:14. Buhata ang tanan nga may gugma. Sa ato pa, pwede ang tanan na makabuhat bisag walay gugma. Ug dili na siya credible at ubangan sa Ginoo. Ang credible nga trabaho kanang gibuhat nato with love. Sayang na imong effort o kay gugma. Para atong babae Dili nagbubo. counted. Nagbubo siya sa engko na may gugma. Wala siya sangit kanay gugma. Wala siya sangit kanay gugma. Dili kasayangan. Isa to, ana. Pero nabuhat ang walay gugma. Dili si Lord mahimo. Di siya mahimo imo pala kasing-kasing una plus imo pa sinultian samok kana tabaho ata ani ana sa to do all things without murmuring, do everything with love. 1 Corinthians 16:4. 1 Corinthians 16:4. I'm not mistaken. 1 Corinthians 16:4. 16:14. And do everything with love. Verse 13, be on guard, pagbantay, stand firm in the truth, magbarugtang ligon, stand firm in the faith, magbarugtang ligon sa pagtuo. Be courageous, kinanglan badasigon ta, be strong, kinang ligon ta, and do everything with love. Buhat na ang tanan, uban ang gugma. Muna si Pablo, uban ang gugma, bisag gisukusukuso nas problema, grabe na, nagungaw na siya sa kamatayan. Pero tungod sa gugma nas ginatugugma sa mga tao, nagpadayon siya. Because ang gugma is the greatest of all. Mulahot tayo mo padayon. Pero wala tayo gugma, ay bahala ka diyan. Nga naman mag-antos man ta nga nanamatas grasya. Mo na excuse. Mo na excuse. It means kana nga statement wala pa ta na innerly touched by the Holy Spirit. Kumpiyansa sad. Oo. That statement is a deceived statement. That statement is a deceived statement. And then that statement is a statement of pride. Pride. Mana pag magadungog guwali nga kuan, grasya man dun anong grasya man puro reactive ta and defensive. Unsa to? The deceive is defensive. Katong Sunday. The deceive is defensive and so offensive sila. The deceive is defensive and offensive sila. Dali na sila naka-offense. Kay ugma di man kawa man kay maistorya. Oo. Kaya if you do it with love, kanang okay gaan imong pamati, malipayon ka, bisag asol, bisag imong personal nga kuan, wala problema kay you do it with love. Pero bisag wala kay gugma, bisag pagtagaan ka, bugat gyapon sa imong buot. Decide ka mo bati og gugma kung layo imo kon sa Ginoo. Layo. Wala kay saktong commitment. Mabawaan man, the way we work, the way we see, the way we respond, everything can be identified. Kung sinultian, mabawaan doon abatay gugma or taphawra. Ana. Makilasing-kasing, ubat siya, if you please man mo nang ganahan na nimong tao. Dili kasing-kasing, it's not coming from the Holy Spirit. So ingana, and many are so deceived at this time, but ingon sa iyo, we have to return to the Lord. Ubalik na tas Ginoo. Humble down na takidawaton na ta ni Lord. Ito, return to me and I will return to you. Balik lang nako kay mubalik po ko ninyo.
Sa tingon ni David, Lord, kanang cast me not away from thy presence. Ayo ipalayo ka na ako imong presensya. Kung gusto ta nga mo duol o balik ni Lord, always ready si Lord mo dawat. Always ready si Lord mo dawat. O kung dawaton ta niya, bag-ukon ta niya. Bag-ukon ta niya. Tabangan ta niya. Providing that we are willing enough. Providing that we are willing enough. If we are not willing, walay mahimo si Lord. Kay do siya ang atong creator, he respect our decision. Pero uban magsalig kay permanente mo dawat ang Ginoo sa ako mag-on karon. Ana. May delikado maabtan sa kamatayon. O gani nga kanang hangtod nga maabtan nga wala lang gid siya nag-grow. Wala siya nabuhat. Wala nabuhat. So, kung naapoy nabuhat is kanang wala po'y kalahutay. Oo nga na. Sa to, blessed is he who endures to the end. Walaan siya nga nakalahutay sa katapusan. Unsa na ang katapusan? Unsa na ang katapusan? Until when nga katapusan? Katapusang gininhawa. Di kay katapusan nimong duty. Katapusan tuig. Kuha kay love dili sa gigama. Hindi ka makapadayon. Lahi gid ka tong mga taong led by the Spirit na I love na true nga commitment magkasinabot jud mo. Magkasinabot mo bisag asa mo dapita gikan. Magkasinabot jud mo. You respect one another. Naagid lahi gid ang leading sa spirit sa Ginoo or lahi gid ang katong led by the Spirit of the Lord. Magkasinabot jud mo. Magkasinabot. Pero dili led sa spirit mo og gito maghatag og gubot. Mo gito maghatag siya. Magbugot-bot man. Magbugot mag-react. Ana. So mo na nga sa to, Jesus was filled with the Holy Spirit. Kay filled siya with the Holy Spirit, he was not affected of the reaction of the people. He is still the same. He is still the same. He was not affected. He's still the same. Napabilin siyang ingato, nagyapon siya. Wa siya natarog, wa siya na-affected. Kung strong na ta sa Ginoo, dili ta affected sa mga panghitabo. Pero deceive ganita, super affected gid ta. Super affected gid ta. Ingana gina siya. Nag-struggle imong kasing-kasing. The-struggle. Di mga dili Yeah, mangdamay din ta sa uban, mangdamay ta sa uban. O magdamay ta sa uban. So ingana, it's easy to identify ourselves if what kind of spirit is in us. Unsang espiritu na sa ato. Let us pray for His word. Oh God, hallelujah. Blessed be your holy name, your glorious and your powerful name, oh God. Thank you, God, for the life of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, that you have given us as an example, O Lord God, nga napuno siya sa Espiritu Santo, gidala siya sa Espiritu dito sa kamingawan, O God, to be tempted, o wala siya ni give way sa temptation ni Satan. Aside me, Lord, nga si Satan gayud maninintal, og offer siya og the best offer, O Lord God, para lang yun ang tao nga mo panig niya, O Diyos. Hallelujah. That even Jesus was tempted, O Lord God, hallelujah, even Jesus nagitintal ni apan si Jesus wala magpatintal kaniya, O Lord God. Salamat Ginoo nga ikaw gay magabless sa among kinabuhi, magabless mga pulong nga imong tudlo ka namo, imong gi-remind ka namo, Lord God, nga dili kami angay magkumpiyansa. We need to be filled by the Spirit. We need to be strong in faith. We need to be strong, O Lord God, at all times, O Lord God. But because there is really a temptation that will come on our way, and as long as we stand firm in your word, O God, as long as we are committed to serve you, we could have the right decision, O Lord God, and the enemy, the devil, will depart from us. Lagyo siya, hallelujah, dili siya magpabilin, Ginoong Dios, nga magtintal, Ginoo. Salamat sa iyong pulong, siliwi kinis ang abiling nga dugo, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. So, ato ta sa mga prayer items. Atong